Walang hiya, Risa, ha? Ano tong nababalitaan ko sa'yo? Na ikaw pala ay dating ikaw mahilig ka mag-hearing-hearing, ha? Biglang namamatay yung mga hearing mo, ha? Oo, bakit? Nakakuryente ka? Dahil sa yung hayop ka, ha? Dahil sa yung punyetera ka, na nababansagan kaming mga Pogo vloggers, ha? Speaking of Pogo, ha? Speaking of Pogo, putang ina niyan, ito si Alice Go naman kasi. Oo, nagpunta-punta to kay PRD para magpa-picture. Actually, ang nangyari doon sa picture na yon, kasi may picture sila ni PRD sa loob ng bahay ni PRD, di ba? May kaibigan si Alice Guo na may koneksyon kay PRD at talagang gustong-gusto raw nitong babaeng to na magkaroon ng picture kay PRD. Hindi to kilala ni PRD. Hindi yan kilala ni PRD. So, ang nangyari, pumunta siya doon sa bahay na yon, hinook up siya nung kanyang kaibigan, tapos nakapagpa-picture siya kay PRD doon. But it doesn't mean, personal sila magkakilala ni PRD, pucha naman. Si PRD kilala ni Alice Guo, pero si PRD di kilala si Alice Guo. Although, bagamat mayor si Alice Guo, di sila magkakilala niyan. Ilang taon pa lang tong batan to. Tignan mo naman yung mga kaibigan nito ni PRD, tatanda na. So, gumawa ng Matrix tong putang inang babae na ito. Gumawa ng Matrix, ikinonekta si Michael Yang, ikinonekta si Rodrigo Duterte, ikinonekta si Harry Roque dito sa Pogo Operations di umano ni Alice Guo. Ba, napakasipag nito ni Ontiveros. Si Alice Guo talagang lahat, hinalukay niya, pati bituka. Binalibaliktad yan, dami raw niyang natuklasan. Kaya ito si Alice Guo ngayon, nakakulong na sa PITA at nakasuhan na rin dahil kinaso sa kanya yung mga human trafficking, wala kasing bail yan. Kung matatandaan natin, magtataka ka, biglang huminto yung hearing. Nagulat din ako, biglang huminto yung hearing. Medyo sabi ko, kasi nga si Pastor Apollo Kibuloy sumuko na. So, since sumuko na si Pastor Apollo Kibuloy, focus na siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Pucha, isang hearing lang. Isang hearing lang, napahiya na siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Gigil na gigil siya kay Pastor Apollo Kibuloy, crush na crush niya eh. Sabi nga nila, nung si Pastor Apollo Kibuloy, nung nakaharap niya na, nag-make up pa siya, nagpabango siya, nag-ahit siya ng kilikili, at saka nagpa-wax pa siya. Ng kilay, kayo talaga nagpawax ng kilay, ng kilikili. Para talagang humahalimuyak siya at maganda siya pag humarap siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, biglang isang hearing lang yun kay Pastor Apollo Kibuloy, napahiya siya ng malaking-malaki. Dahil akala niya, kaya niyang sukulin si Pastor Apollo Kibuloy. Pero yun, sa kasamaang palad, biglang huminto na, huli na yun. Kasi alam niyo bakit? Kasi sinabihan daw siya ng mga kasamahan niyang senador. Na alam mo, ikaw, Risa Ontiveros, ha? Ano na, Riza? Nakatikim ka kay Tatay Digong, ha? Hindi talaga kayo magkakaintindihan sapagkat iba yung view mo. Yung view ni Tatay Digong, pangmasa, pangbansa. Yung view mo, pampolitika. Yan ang totoo, Riza. Hindi kayo magkakaintindihan sapagkat magkaiba ang pananaw ninyong dalawa. Si Tatay Digong para sa sambayan ng Pilipino at ikaw para sa personal na interes mo. Si Tatay Digong para sa future ng mga kabataan at ikaw ay future ng political career mo. Kaya masasabi kong very firm yung mga statement ni Tatay Digong eh. Kahit anong gawin yung pagtatanong ay hindi mababali eh. Ay nako, if there is really a chance that President Duterte will come back to power, ay nako, iboboto talaga namin yan. At yung pinakamas maganda dyan, uulitin niya pa rin yung ginawa niya noon, dublado pa. Ay nako, eto pag taong bayan ang nagdikta, wala tayong magagawa.